Tay, Nay, bakit hindi pa kayo natutulog? Gabi na po. Hinihintay ka namin. Hanggat wala ka pa, hindi kami makatulog. Ayo. May 50,000 rito sa card na ito. Ito ang naipon naming pera ng nanay mo para sa pagtanda. Kunin mo ito at magsimula ka ng sarili mong negosyo. Anak, alam namin ang lahat ng paghihirap at pang-aaping dinanas mo. Sa buong taon ng pagtatrabaho, halos ikaw lang ang gumawa ng lahat. Bumibiyahe ka kahit umuulan o umaaraw. Higit 1,000,000 kita yon. Pero sa huli, 100,000 lang ang ibinigay sa iyo. Paano niyo po nalaman? Nagtanong-tanong ang tatay mo sa logistics park. Ang tatay niya ang bumili ng truck, pero ikaw ang bumibiyahe sa kalsada. Ikaw ang pinakapagod, pero ikaw ang may pinakamaliit na kita. Huwag na nating ituloy ang trabahong ito. Tay, Nay, hindi ko po matatanggap ang perang ito. Kaya ko po itong gawan ng paraan. Huwag na po kayong mag-alala, anak. Sa laki ng kawalang katarungang, dinanas mo sa labas, paano kami makakaupo lang at hindi kikilos? Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. May naisip na po akong paraan. Ang 100,000 ibinigay sa akin ni G. Boxiao. Hindi ko yun ginastos sa kung ano-ano. Ibinayad ko na yun para sa down payment ng isang bagong truck. Mabuti. Magaling, anak. Ganap nang ang lalaki ang anak ko. Tay, para sa pamilyang ito, ilang dekada nyo kaming pinrotektahan sa hirap. Ngayon, ako naman ang papasan nito. Kuya Zhang, manigong bagong taon. Eksakto po ang dating nyo. Manigong bagong taon din. Tara, Kuya Zhang, inspeksyonin na natin ang truck. Kuya Zhang, pumanhik po kayo at tingnan ang loob at labas. Suriin niyo pong mabuti ang lahat. Kung may anumang problema, aayusin ko po agad dito mismo. Kuya Zhang, ayos ba? Walang problema. Ayusin na natin ang mga papeles. Heto, Kuya Zhang, paki-check po ito. Masayang pakikipagtulungan. Congrats, Kuya Zhang, sa bago mong truck. Sariling diskarte sa sariling kalsada. Ang sarap sa pakiramdam, ang laya. Pinapayagan ka ng magmaneho ng ganito kagandang sasakyan. Kaya dapat magpasalamat ka na lang ng palihim. Kung hindi dahil sa akin, habang buhay mo ring hindi mahahawakan ang ganitong klaseng dekalidad na truck. Hindi pa oras para magpasikat ka. Ay parada mo muna rito. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka lumabas at mamasyal? Hindi mo ba sinasamahan ang mga magulang mo sa bahay? Dapat kang magpahinga ng mabuti. 5 araw na ng bagong taon ngayon. Pumunta kayo sa bahay mamayang gabi para kumain. Ipaghahanda kita ng pabaon bago ka umalis. Bukas ay bibiyahe ka na para sa mga order. Sige po. Talagang matagumpay ang batang si G. Boxiao. Kumikita siya ng halos 2 milyon sa isang taon. Sa buong angkan natin, siya ang pinakamagaling magtrabaho. Dapat talagang matalas ang paningin sa negosyo. Noong nagtiis ako at namuhunan para bumili ng truck, doon nagsimula ang lahat ng tagumpay na ito. Hindi katulad ng batang si Zhang Yu, na tahimik lang at walang pangarap sa buhay. Kapag iniwan niya ang anak kong si G. Boxiao, kahit matinong trabaho ay hindi siya makakahanap. Sa totoo lang. Sa buong industriya ng logistics sa bayang ito, walang sino man ang hindi rumerespeto sa akin. Hawak ko ang lahat ng mga kliyente at kargamento, kung may pangkain man si Zhang Yu. Dahil lang iyon sa awa at tulong ko. Noong katapusan ng taon, binigyan ko siya agad ng bonus na 100,000. Wala nang ibang boss sa industriyang ito ang gagawa niyan. Napakagalante kong amo. At dahil na rin sa kabutihan ng loob ni G. Boxiao. Kung sa iba iyan, matagal na siyang sinisante. Ilang beses nang tinatawagan pero hindi sumasagot. Wala talagang disiplina. Bukod sa pagmamaneho, wala na siyang ibang alam gawin. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya niya. Kaya nararapat lang na tulungan natin sila ng husto. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ni G. Boxiao, mahihirapan ang buong pamilya niya kahit sa bagong taon. Bukas ay simula na ng trabaho para sa malaking order sa Timog.
Sa biyaheng ito, kikita na naman ng mahigit 100,000. Pagkatapos nito, ipapasyal ko ang buong pamilya. Ayoko talagang pumasok doon, para lang makarinig ng mga panlalait. Mamaya, ano man ang sabihin nila, huwag mo na lang silang patulan. Hindi sulit na magalit sa kanila. Huwag kang mag-alala, mahal, alam ko ang ginagawa ko. Habang buhay na lang siya, na magmamaneho para sa akin. Kapag iniwan niya ako, kahit mainit na kanin ay hindi niya makakain. Balay, sa wakas ay dumating din kayo. Hinihintay lang namin kayo para makapagsimula ng kumain. Ayo, kailangang pagsabihan ka ng maigi ni Tito, ngayong araw. Ang buhay ng tao, kung ano ang tadhana mo, iyon na talaga iyon. Dapat kang matutong tanggapin ang tadhana mo. Tingnan mo si G. Boxiao. Ipinanganak talaga siyang maging boss. Noong namuhunan ako sa truck at nag-ayos ng mga koneksyon, ginawa ko iyon para ihanda ang landas niya. Ikaw naman. Magmaneho ka na lang ng maayos. Basta sumunod ka lang kay G. Boxiao. Siguradong may makakain kang sapat at payapa. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na imposible. Walang silbi iyon. Tama ang sinabi ni Kuya G. Dapat kilalanin ng tao ang sarili niyang lugar. Ang makasama ka kay G. Boxiao ay isang malaking swerte para sa iyo. Hindi ba't totoo naman? Mabait si G. Boxiao. Mabibigyan ka pa niya ng 100,000 sa katapusan ng taon. Kung ibang boss yan, walang ganyang kagandang oportunidad. Mas maigi na ang magtrabaho ng tapat kaysa sa anupaman. Tama po kayo, Tito. Ayo. Nakainom lang si Papa. Medyo nawawala sa hulog ang mga sinasabi niya. Huwag mo na lang dibdibin. Sige, ayos lang. 8:00 bukas. Dapat nasa bodega na para magkarga ng gamit. Huwag kang mahuhuli. Maganda ang bayad sa biyaheng ito. Naintindihan ko po. Malapit na. Ang mga susunod na biyahe ay para na sa sarili ko. Nasa kamay ko ang manibela. At nasa kamay ko rin ang aking kinabukasan. Aalis na ako bukas. Maaga ang larga. Kailan ka makakabalik? Hindi ko pa alam. Depende sa schedule. Mag-iingat ka palagi sa daan. Huwag kang magpapakapagod sa pagbibiyahe sa gabi gaya ng dati. Kumain at magpahinga sa tamang oras. Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko ang ginagawa ko. Nananatili ang tiwala ko sa iyo. Ano man ang gawin mo, nandito lang ako para suportahan ka. Pagdating mo doon, balitaan mo ako kung ligtas ka. Gagawin ko, mahal. Kunin mo ito. Pa, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Kapag nasa malayo ka, dapat may hawak kang pera, para panatag ang loob ko bilang ama. Sakaling may mangyaring hindi inaasahan, may magagamit ka agad. Salamat po, Pa. Alagaan mo ang sarili mo sa biyahe. Huwag mo nang alalahanin ang mga may iwan dito sa bahay. Tandaan mo, anuman ang mangyari, ang pamilya mo ang laging sandigan mo. Alam ko po, Pa. Pa, Ma. At ang pag-asa ni Xiaoyu. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. Boss G, kumpirmahin ko lang sa iyo. 8:00 ng umaga ang kargahan sa bodega. Ang mga kargamento para sa Yunnan. Dapat makarating doon bago maghapon sa Makalawa. Walang problema, di ba? Huwag kayong mag-alala, Boss Wang. Siguradong hindi ito maantala. Walang duda sa galing ng driver ko. Kahit magpuyat pa siya, ide-deliver niya yan sa tamang oras. Mabuti naman kung ganoon. Kapag nakarating ng ligtas ang mga gamit, babayaran ko agad ang balanse. Syempre naman, pagdating doon, uutusan ko ang driver na tulungan kayo sa pagbaba ng karga. Ipasok nyo na lang ang pera sa card ko. Bahala na kung anong mangyari.
Bagong taon na bagong taon. Sino ba yang maingay na yan? Tungkol sa kargahan ni Boss Wang. Kay Zhang Yu tayo aasa. Kaya ng batang yan na bumiyahe para sa akin. Sa mga ganitong mahihirap na trabaho, magpapakakuba yan para sa iyo. Wala naman siyang ibang alam gawin kundi mag-drive. Ipinanganak talaga siyang kargador. Mabili ang serbisyo niya, ha? Pero ako ang marunong magpaamo sa kanya. Hawak ko siya sa leeg. Dong, ang aga-aga pa. Saan ang punta mo? Mukhang hindi ka naman bibisita sa kamag-anak. Papuntang East City Logistics Park. Sa Logistics Park ba? Para sa mga kargamento yun. Anong ruta ang tinatakbo mo? Nagtatrabaho ka ba sa boss o sariling kayod? Sariling kayod po. Ayos ka, ay ho. Sariling truck ang business. May paninindigan ka. Sa panahon ngayon, basta masipag ka. Siguradong magtatagumpay ka. Oras na para bumiyahe. Para sa sarili at sa pamilya. Para sa tatahaking landas. Malawak ang mundo. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay narating ko rin ang buhay na pinapangarap ko. Ningxia Logistics. Bawal pumasok ang truck dito. Hindi mo ba nakikita ang no entry sign? Huminto ka agad. Boss Wang, huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan ang batang iyon. Eksaktong alas 8, nasa bodega na siya para magkarga. Siguradong darating yun sa tamang oras. Nakaayos na rin ang pagbababa ng kargamento. Nagmamadali ang kargamentong ito, kaya bawal ang anumang pagkakamali. Naghihintay na ang huling bayad. Babayaran pagkababa ng kargada. Walang magiging problema, promise. Zhang Yu, bakit ang bagal mo? Malapit na mag-alas 8. Naghihintay na ang lahat sa bodega. Nasaan ka na ba? Bilisan mo. Nasa baba na ako. Anong nangyari? Bakit ka nakatulala dyan? Zhang Yu. Iyong pulang J7 sa baba. Sa'yo ba yun? Siyempre, kanino pa ba? Saan ka kumuha ng pera? Daan-daang libo ang halaga ng truck na yan. Paano mo nagawang makabili niyan? Galing sa'yo, G. Boxiao. Iyong 100,000 bonus na ibinigay mo sa akin. Saktong-sakto para sa down payment. Maghintay ka lang. Zhang Yu, niloloko mo ba ako? Ginamit mo ang pera ko para bumili ng truck, tapos magyayabang ka pa dito sa tapat ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita niloloko, at hindi rin ako nagyayabang. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, na ang sinasabi mong grasya, na galing sa'yo, ay ginamit ko para sa down payment ng bago kong truck. Sabi mo hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ngayon, may sarili na akong truck, at sarili kong landas. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba sa industriya ng trucking? Magkakaroon ka ba ng makakain? Ang sinasabi mong utang na loob, ay ang pagtatrabaho ko para sa'yo nang walang pahinga buong taon, sa ilalim ng init at ulan. Naglabas ako ng 30,000 para ipagawa ang bulok mong truck, pero 10,000 lang ang nakuha kong bonus. At lagi mo pang isinusumbat sa akin, na kung wala ka, kahit pagbubuhat ng semento ay hindi ko kaya. G. Boxiao, dati, nagmamaneho ako para sa'yo, dahil sa pinagsamahan natin noong bata pa tayo. Pero ngayon, inubos mo na ang pagkakaibigang iyon. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng biyahe. Ang daan ay nasa ilalim ng aking mga paa. Ang manibela ay nasa aking mga kamay. Sa bawat hakbang ko pasulong. Tatakbo ako para sa sarili ko. Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo bibigwin ng anak nyo. Ang pera para sa pagtanda nyo. Kahit isang kasing, hindi ko gagalawin. Ang sarili kong landas. Kaya kung tahakin mag-isa. GPS. Malapit na sa Chengnan Freight Information Department. Ayo. Ito ba ang truck mo? Aba matindi, J7 na top of the line. Ayos ka rin, bata. Tahimik ka lang pero biglang yaman ah. Kakakuha ko lang, Kuya Lee.
Iba ka talaga. Itong dambuha lang to. Siguradong swabe sa mga long haul na biyahe. Nga pala, nasaan si G-Box Xiao? Hindi mo ba kasama? Kuya Lee, huwag na natin siyang pag-usapan. Solo na ako ngayon. Sige, maliwanag. May ambisyon. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Mas maganda nga ang solo. Halika, sa loob tayo mag-usap. Ayo. Ngayong desidido ka na mag-solo. Ano ang mga plano mo? Long haul pa rin ba? Gusto ko sanang mag-long haul. Kuya Lee, dyan sa inyo. May maganda bang biyahe ngayon? Kakakuha ko lang ng truck. Gusto ko na sanang bumiyahe. May mga biyahe naman. Kaya lang may isang medyo mabigat. Maraming veteranong driver ang umaayaw. Ano yun, kuya? May biyahe papuntang Yun Province. Mga maseselang kagamitan ang karga. Malaki ang bayad. 220,000, buo yun. Pero mahigpit ang mga kondisyon. Kailangang ikarga at umalis ngayong araw. Dapat nandoon na sa makalawa ng hapon. Tsaka matatarik at delikado ang daan sa Yun Province. Mahirap ang kalsada. Marami ang umaayaw dahil masyadong abala. Ako na ang bibiyahe. Ayo, pag-isipan mong mabuti. Hindi biro ang biyaheng ito. Pangit na nga ang kalsada. Nagmamadali pa. Bukod sa nakakapagod mag-isa sa long haul. Kailangan mo pang magdoble ingat. Buo na ang loob ko. Kuya Lee. Kailangan ko ng pera. At tiwala ako sa diskarte ko. Lalo na sa truck ko. Kukunin ko ang biyaheng ito. Ayos, bilib talaga ako sa tapang mo. Walang inuurungan at palaban. Sige, sayo na ang biyaheng ito. Teka lang, tatawagan ko agad ang may-ari ng kargamento, para maayos na ang mga papeles mo. Ngayong araw, makakarga at makakaalis ka na. Dapat maganda ang pasok ng unang biyahe mo. Mahal, nasaan ka ba? Yung lagi mong gamit na cellphone, bakit nakapatay? Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi makontak. Wala to, mahal. Kakatapos ko lang sa ginagawa ko. Naka-airplane mode yung isa kong phone. Bakit? Anong problema? Tumawag kasi si G-Box Xiao kanina. Hinanap ka sa akin. Parang nasisiraan ng bait. Tinatanong kung nasaan ka. Sabi pa niya nag-resign ka na raw. Tinatanong niya kung totoo bang hindi ka na magtatrabaho sa kanya. Ano ba talagang nangyari? Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga ako. Lumipat lang ako ng trabaho. Hindi na ako magtatrabaho sa kanya. Magsasarili na ako. Magpapatakbo na ako ng sarili kong truck. Sabihin mo sa kanya, huwag na niya akong hahanapin kung may kailangan siya. At huwag na rin siyang lalapit sa iyo. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Naintindihan ko, mahal. Pero mag-isa ka lang. Mag-ingat ka sa pagbibiyahe ng malayo. Maraming matatarik na daan sa Yunan. Huwag kang magmadali sa pagmamaneho sa gabi. Kumain ka sa tamang oras. Magbaon ka ng maraming tubig at pagkain sa truck. Huwag kang mag-alala, mahal. Siguradong magiging ligtas ang biyahe ko. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Kapag nakarating ka na, balitaan mo agad ako na ligtas ka. Maghihintay ako kahit anong oras pa yan. Sige, pangako. Pagbalik ko galing sa biyaheng ito, ilalabas kita para kumain. Doon sa paborito mong hotpotan. Babawi ako sa iyo, G-Box Xiao. Hello, Boss Wang. Dapat alas 8 ng umaga ang kargahan noong ika-8. Ngayon ay magtatanghali na. Nasaan na ang mga tao at ang truck? Pasensya na po talaga, boss. Nagkaroon lang po ng hindi inaasahang problema rito. Nagkaproblema po ng kaunti sa driver. Baka po pwedeng bigyan nyo kami ng palugit na 2 araw. 2 araw na palugit. G-Box Xiao, nahihibang ka na ba? Noong pinirmahan natin ang kontrata, malinaw na nakasulat doon sa puti at itim. Ika-8 ang kargahan. Dapat makarating ang mga gamit sa makalawa ng hapon. Kahit 1 minuto lang na malate, breach of contract na yan. Triple ang multa sa penalty. Aabot lahat sa 2,600,000. Ikaw na ang magkwenta ng maigi. Boss Wang, huwag na po kayong magalit. Pagbibigyan, sino ang pagbibigyan ko? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo. Alinman sa magkarga at bumiyahe kayo agad ngayon, para makarating sa tamang oras. O magbayad ka ng 2,600,000 multa. Humanap ka ng paraan para maayos yan. 2,600,000. Bakit nangyari ito? 2,600,000. Bakit ka nakatulala riyan? Ang aga-aga pa, ang sama na agad ng timpla ng mukha mo. Ano ba talagang nangyari? Umalis na ang batang si Zhang Yu. Bumili siya ng sariling truck at nagsolo na. Ano? Saan naman siya kumuha ng perang pambili ng truck? Paano na yung order mula sa Timog? Hindi ba sabi mo, ngayon ang kargahan at biyahe? Akala ko ba magaling ka? Ngayon, heto na. Tumakas na ang tao, palpak pa ang kontrata. Anong gagawin mo ngayon, Liz? G-Box Xiao, anong sabi mo? Sabi ko, lumayas ka.
Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Sige, kapag hindi mo naayos ang kontratang ito, tapos na rin tayong dalawa ng tuluyan. Bahala ka sa buhay mo. Box Xiao, anong nangyari sa iyo? Bakit ang tamlay ng mukha mo? Sino ba ang kinagagalitan mo? Oo nga, nasaan si Zhang Yu? Hindi ba sabi niya magsasama kami ngayon? Para magkarga ng gamit sa bodega. Nasaan na siya? Huwag mo nang banggitin sa akin ang taong yan. Bumili siya ng sarili niyang bagong truck. Nagsosolo na siya. Ano? Saan siya kumuha ng pera pambili ng bagong truck? Yung 100,000 na binigay ko sa kanya. Ginamit niya pambayad sa down payment ng bagong truck. Grabe, talagang sumusobra na siya. Napakabuti ng pamilya natin sa kanya. Pinakain at pinainom natin siya ng maayos. Tapos siya, ganyan lang ang igaganti niya sa atin. Para siyang isang ahas na hindi marunong tumano ng utang na loob. Isang asong hindi makontento. Huwag ka nang mag-eskandalo rito sa kalsada. Paano na yung order galing sa Timog? Nakalagay sa kontrata. Dapat magkarga at umalis na ngayon. Hindi ba dapat bumibiyahe na? Wala akong pakialam sa kanya. Ganito na ang nangyari. Anong biyahe-biyahe pa ang sinasabi mo? Nalilito ka na ba? May saltik na ba ang utak mo? Yung multa sa paglabag sa kontratang ito, hindi mo ba alam kung magkano? 2,600,000. Saan ka kukuha ng pambayad niyan?